Ang pelikula ay nagsisimula na ang US Marine na si Ike ay nagpapaalam sa kanyang girlfriend sa airport at nakasakay sa helicopter para sa kanyang next mission. Sa sunod na eksena, si Mike at ang kanyang partner na si Tommy ay nasa bangin at hinihintay ang kanilang target. Madaldal si Tommy pero si Mike ay seryosong tao. Napansin nila na maraming tao ang naglalakad at sa kabila ay maraming mga sasakyang paparating. Ang target ni Mike ay isang 65-year-old na terorista si Said Asif. Si Tommy at ang boses sa radyo ay sinasabi kay Mike na tamaan ang target. Napagtanto niya na ang grupo ay nagpulong para sa isang kasal, at ang target ay maaaring ang ama ng ikakasal. Naging komplikado pa ang lahat ng hinarangan ng mga ikakasal ang target. Inutusan si Mike na barilin na rin ang ikakasal para tumama din sa target ang bala pero di niya kayang pumatay ng inosente. Nagsinungaling siya sa command center na hindi niya makita ang target. Ang dalawa na nakita ng mga armadong lalaki at pinaulanan sila ng bala. Ang target ay agad na tumakas, habang sina Mike at Tommy ay umatras pero hinabol sila. Habang tumatakbo nasira nila ang GPS at nagtago sa likod ng mga bato. Ang mga armado ay nagsimulang maglakad papunta sa kanila pero nakagawa si Mike ng distraksyon para sa ibang direksyon sila pumunta. Pagkatapos nilang takasan ang mga armadong lalaki, ang dalawa ay humiling ng rescue evacuation pero sinabi sa kanila na kailangan nilang tumawid sa disyerto para makapunta sa nayon na 5 oras ang layo kung saan sila pipikapin. Naglakad sila sa sandstorm at sa mainit na araw. Inaliw ni Tommy si Mike sa mga kwento ng tungkol sa kanyang anak. Nakikita niyang tahimik at balisa si Mike, sinabi niya kay Mike na magsalita. Sinabi ni Mike na nahihirapan siyang yayain magpakasal ang kanyang nobya. Pinagtawanan siya ni Tommy pero binigyan siya ng payo na sa una mahirap ang pag-aasawa pero sa kalaunan masasanay ka rin. Habang naglalakad sa disyerto, dinala ng hangin ang isang warning sign sa kanila. Sineryoso ni Mikey ang babala. Naalala niya na may 33 milyon na mga landmine na nakabaon sa disyerto. Tiniyak ni Tommy sa kanya na ito isang biro lang para lumayo ang mga kaaway. Nag-iingat pa rin si Mike, iniisip niya ang warning sign, naglalakad pa atras si Tommy nang hindi nag-iingat at sinabihan si Mike na huwag masyadong seryoso. Nang biglang meron na apakan at sumabog. Nakaapak si Tommy ng landmine, nabingi ng pansamantala si Mike, habang naglalakad papunta kay Tommy, nakarinig si Mike ng click kung saan meron siyang naapakan. Tumigil siya sa gulat. Nakaligtas si Tommy sa pagsabog pero naputol ang kanyang mga paa. Sumisigaw si Tommy sa sakit, dahil sa hindi makagalaw si Mike ay hinid niya mapakalma si Tommy. Nang parang wala nang gumagana sinabi ni Mike ang anak ni Tommy, na nagbigay sa kanya ng motibasyon at ininject ang morphine sa sarili niya. Sinubukan ni Tommy na abutin ang radyo, pero ang sakit ang nanaig sa kanya. Nakikitang ang partner ay nasasaktan, sinabi ni Mike na tanggalin na ang paa sa landmine para tulungan si Tommy. Iniisip ni Mike na baka ang naapakan niya ay matagal na at hindi na sumasabog. Binalaan siya ni Tommy na wag niyang gagawin yun, para pigilan si Mike inilabas niya ang kanyang baril at tinutok sa kanyang ulo. Sinabi niya kay Mike na kailangan niyang makaligtas sa kahit anong paraan at binaril ang sarili. Sumigaw si Mike sa pagdadalamhati. Na-stuck siya sa disyerto ng mag-isa na di makagalaw. Di naglaon na pagod siya sa kakatayo at siya ay lumuhod. Napagtanto ni Mike na kailangan niyang makuha ang radyo na di kalayuan. Tinali niya ang sintas ng sapato sa palakol para mahila ang bag papunta sa kanya. Subalit nalaman niya na ang baterya ng radyo ay di gumagana at yung ekstrang baterya ay nasa katawan ni Tommy. Nanlumo si Mike pero umisip ng ibang paraan. Chinarge niya ang baterya sa pamamagitan ng solar power. Nakontak ni Mikey ang kanyang superior. Humiling siya ng immediate evacuation pero sinabi sa kanya na hindi lumilipad ang helicopter sa lugar niya dahil sa madalas na sandstorm. Kung magiging maayos ang lahat, ang rescue convoy ay darating sa loob ng 52 hours. Pagsikat ng araw, bumalik si Mike sa realidad. Ang lahat ng mga mababangis na hayop na umatake sa kanya ay patay. Kahit na siya lang mag-isa, nakuha niyang patayin ang mga hayop, mag-isa lang si Mike sa disyerto. Ang paa ay nakaapak sa landmine, hindi siya gumagalaw sa loob ng 45 hours. Nakatanggap siya ng mensahe sa nakatataas na nagsasabing malalate ang mga rescue team. Tinanong siya ng nakatataas sa kanya kung kaya niya pang maghintay ng 17 hours. Sinabi ni Mike na hindi na niya kaya. Sinabi ng major na may gustong kumausap sa kanya. Narinig ni Mikey ang boses ni Jenny at nagsimula siyang humingi ng paumanhin sa kanya. Nagsimulag maghalusinasyon si Mick at nakita niya si Jenny na nakaupo sa sofa. Sinubukan niya itong hawakan pero nagsimulang maubos ang kanyang lakas. Nanalungkot si Mike sa responde. Pinayuan siya ng superior na subukan maghukay ng butas at tumalon dito na ang resulta ay pwedeng ikaputol ng paa pero hindi niya ikamamatay. Pinag-isipan mabuti ni Mike ang gagawin at minabuti niyang maghintay na lamang ng rescue
sinet up niya ang countdown sa kanyang orasan. Pagkatapos meron isang malaking sandstorm na dumating pero nakuha niya itong hinintay na umalis nang hindi gumagalaw sa kanyang posisyon. Pagtigil ng sandstorm na-realize niya na napadpad ang katawan ni Tommy sa tabi niya sa gayon ang ekstrang baterya ay nakuha niya pero ang radyo ay lumayo naman sa kanya. Pagkalipas ng ilang oras, naubusan ng tubig si Mike at mas lalong naging desperado sa kawalan ng pag-asa babarilin na niya ang sarili nang may bigla siyang nakitang Arabo na papalapit sa kanya. Sinubukan ni Mike na warningan ang Arabo tungkol sa mga landmine pero ginaya lang siya nito na para bang niloloko siya nito. Sinubukan ni Mike na ipaliwanag ang kanyang sitwasyon sa Arabo pero sinabihan siya ng Arabo na kailangan niyang lumakad. Pagkatapos kinuha ni ang lalagyan ng tubig ni Mike at nawala sa disyerto. Pagod na pagod at desperado, ininom ni Mikey ang kanyang ihi nang napansin niya ang isang batang babae na papalapit sa kanya dala ang lalagyan ng tubig. Ibinigay niya ito kay Mike at sa kanyang tuwa ito'y puno ng tubig. Ininom ni Mike ang tubig. Gayunpaman kahit hindi nagsasalita ang batang babae, gamit ang laruang sundalo, parang sinasabi niya kay Mick na maglakad. Sinabi ni Mike na hindi siya pwedeng gumalaw at inutusan ang batang babae na kunin ang radyo, ngunit hindi ito maintindihan ng bata. Sa pagiging desperado ni Mike nasigawan niya ang bata at lumayo ang bata sa takot. Kinagabihan nagsimulang lumamig gumawa ng apoy si Mike para mainitan. Nagsimula siyang makarinig ng mga tunog ng mababangis na hayop. Kinuha niya ang cellphone at tinignan ang larawan ng kanyang nobya. Nakahanap siya ng video na nagsasalita ang kanyang nobya na hihintayin siya nito. Na kailangan niyang bumalik agad pagkatapos ng misyon. Nagsimulang maging emosyonal si Mike. Siya ay natakot na baka hindi na niya makita ulit ang kanyang nobya. Pagod sa lahat ng nangyayari sa kanya, siya ay nakatulog, pero nagising agad ngunit ang apoy ay namatay. At napapaligiran siya ng mga mababangis na hayop. Sinubukan niyang takutin ang mga hayop sa paggamit ng kanyang baril pero siya ay nabigo. Ang mga hayop ay dinala ang katawan ni Tommy palayo. Isang hayop ang sinubukan siyang atakihin pero ginamit ang liwanag ng apoy at binaril ang hayop. Ang hayop ay bumagsak sa landmine na ikinasabog at ikinatakot ng mga hayop. Kinaumagahan dumating ang Arabo at sinabihan si Mike na napakaswerte dahil hanggang ngayon ay buhay pa siya kahit na nakaapak na siya sa landmine at nagpalipas ng gabi sa disyerto kasama ang mga mababangis na hayop. Iminungkahi niya ulit kay Mike na maglakad pero hindi sinunod ni Mike. Sinabi ni Mike sa kanya na baka alam niya kung saan ang mga landmines dahil sa kanyang paglalakad na may pattern. Sumagot ang Arabo, sinabi niya na hindi niya alam kung nasaan ang mga landmines. Naglalakad siya ng pazigzag dahil ito ay mas ligtas kesa sa paglakad ng diretsyo. Inutusan siya ni Mike na iabot sa kanya ang radyo. At inabot naman ito ng Arabo sa kanya at umalis na ito. Chinit ni Mike ang kanyang orasan, meron pang 24 hours ang natitira para sa pagdating ng tulong. Nagsimula siyang maghalusinasyon. Nakita ni Mike na bumangon si Tommy at minomotivate siya nito na makakaligtas siya dito. Lumubog na ulit ang araw, at nagsimulang isipin ni Mike ang lahat ng kanyang mga nagawang mga pagkakamali. Pinagsisisihan niyang iniwan niya ang kanyang nobyang mag-isa para sa kanyang misyon. Napapalibutan siya ulit ng mga hayop. Pinagbabaril ni Mike ang mga hayop sa dilim pero inatake pa rin siya ng mga ito. Nawala siya sa sarili habang nilalabanan ang mga mababangis na hayop. Kanyang ikinabagsak, sinalo siya ng Arabo, at sinimulang gamutin ang mga sugat ni Mike. Kinwento niya na siya rin dati ay nakaapak sa landmine na ikinaputol ng kanyang binti. Sinabi niya kaya Mike nang maputol ang kanyang binti ay parang nawala na ang lahat sa kanya. Gayunpaman nawala ang lahat ng sakit nang nakilala niya ang kanyang asawa at nagkaroon ng anak. Sinabi niya na kahit anong mangyari sa buhay natin ay kailangan nating magpatuloy. Sinabi ni Mike sa Arabo na siya ay maswerte tulad ng kanyang anak na talagang maganda at naman na ang ngiti ng kanyang ama. Sinabi ng lalaki na wala na siyang anak, namatay ito sa pagsabog ng bomba habang sila'y naghuhukay para palitan ang mga bomba ng lata. Nakinig si Mike. Ang Arabo ay masaya na nakilala ni Mike ang kanyang anak, pero kailangan niya talagang magpatuloy. Pagkatapos siya ay umalis. Nakita niya ulit ang bata pero mabilis ding nawala. Nagsimulang maghalusinasyon si Mike ulit. Nakita niya ang kanyang mapang-abusong ama na ginugulpi ang kanyang ina. Nakita niya ang may sakit niyang ina. Nakita niya rin ang mga masasayang oras na kasama ang kanyang nobya. Sa pagkakataong iyon, narinig niya sa radyo na dadaan ang mga rescue team na kailangan niyang sabihin ang kanyang eksaktong lugar. Kinuha niya ang flare at bago niya pa ito magamit, ang mga terorista ay pinagbabaril siya. Ang mga barilan ay nagdulot ng mga pagsabog sa mga landmine na dahilan para mabitawan ang flare. Sinubukan niyang lumaban pero masyado na siyang mahina. Ngunit naalala niya ang nobya na nagbigay sa kanya ng lakas ng loob.
Pinagbabaril ni Mikey ang lupa para sumabog ang mga landmine para makagawa ng sand smoke para di siya makita. Agad niyang kinuha ang kanyang baril at pinatay ang mga terorista. Paparating na ang mga rescue team, pero ang flare ay hindi niya abot. Naalala niya ang mga sinabi ng Arabo na kailangan niyang magpatuloy. Kaya't lumakad siya. Walang nangyari, walang pagsabog, nalaman niya na ang naapakan niya ay isang lata na maaaring nilagay ng anak ng Arabo nang siya'y nabubuhay pa. Sa buong pagkakataon sinabihan siya na magpatuloy at bumalik sa kanyang nobya. Pinaalala sa kanya na kaya niya itong gawin, ngunit takot ang pumipigil sa kanya. Masaya si Mike na siya ay buhay kahit na may tama siya ng bala. Nagsimula siyang umiyak siguro dahil sa alam niyang siya ay maililigtas na o pwede ring galit siya dahil sa hindi niya nalaman agad ang kanyang sitwasyon. Ginamit niya ang flare at nag-collapse sa lupa. Ang mga rescue team ay nakita siya at iniligtas. Sa airport ang kanyang nobya ay naghihintay sa kanya ng masaya, bago niya yakapin ang nobya ay lumuhod siya at nag-propose at nangakong hindi na siya iwan ulit.